Habang tumatagal kaming nagkakasama ni Tita Ella sa iisang tirahan, ay may nagbabago akong napapansin sa sarili ko. Lalo na at may nangyayari sa aming dalawa. Kapag nasa trabaho ako, ay siya lang ang laman ng isip ko. Kung kaya wala akong iniisip kundi ang umuwi na para makita at makasama ko siya. Sa palagay ko ay nai-inlove ata ako sa kanya. Pero alam kong hindi pwede. At kung hindi ko man mapigilan ang sarili ko, tiyak na wala din namang mangyayari dahil pagagalit lamang siya sa akin. At lalo namang ayaw ko mangyari ang ganoon. Hanggang isang araw pag-uwi ko sa tinitirahan namin ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Mainit ang katawan ko at sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko nadatnaan si Tita Ella, kundi isang note ang nakita ko na nakadikit sa ref. Sulat niya na nagsasabing, "Boyet, maaga akong umalis ngayon dahil may kailangan akong aasikasuhin at didiretso na ako sa pagpasok ko sa trabaho ko. May iniwan akong ulam dito sa ref. Kumain ka na lamang." Dahil sa sobrang sama nga ng pakiramdam ko ay hindi ko na nagawang mag-asikaso ng kakainin ko. Kaagad akong humiga para magpahinga na lamang. Hanggang nakaramdam ako ng sobrang ginaw. Nanginginig ako. Pinilit kong uminom ng gamot dahil meron naman akong naitabing mga paracetamol. At pagkatapos kong ang uminom, nakatulog ako. Hindi ko na malayan ang oras. Hanggang nakaramdam akong nagpupunas sa akin ng maligamgam na tubig. Pagdilat ko nga ay si Tita Ella ang nakita ko. Nakaramdam ako ng hiya kaya nagtangka akong bumangon pero pinigilan niya akong tumayo. Sobrang taas daw ng lagnat ko. Nakapagluto na rin pala siya ng makakain ko na may sabaw. Pinilit kong kumain kahit ayaw tanggapin ng sikmura ko at pinainom na rin ako ng gamot. Hindi na ako nakapasok sa trabaho ko. Huwag ka mag-alala, Boyet. Tumawag na ako sa trabaho mo. Sinabi kong hindi ka makapasok. Salamat, Tita. Pasensya ka na, pati ikaw hindi ka rin tuloy nakapasok sa trabaho mo. Sabi ko kay Tita Ella. Sagot niya, "Huwag mo intindihin yun. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang naman? Dahil tayo lang naman ang nandito." Pakiramdam ko tumibok lalo ang puso ko sa kanya. Lalo ako na in love pero nalungkot ako. Kasi hindi talaga pwede. Kinabukasan medyo bumuti na ang pakiramdam ko. Kaya nakita ko ng masaya na rin si Tita. Hindi na nag-aalala sa akin, kaya panay ang pasalamat ko sa ginawa niya. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo pang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naisipan kong umuwi muna sa Pilipinas para magbakasyon. Baka sakali makalimutan ko si Tita. Ang feelings ko sa kanya. Kagaya nga ng inaasahan ko, nabigla si Tita nang magpaalam ako sa kanya na magbabakasyon muna ako sa Pilipinas. Tinanong niya ako kung ano ang dahilan ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Nag-isip ako ng ibang dahilan. Nang dumating ang araw ng pag-alis ko ay nakita ko kung gaano nalungkot si Tita. Ganon din ako. Ganon pa man, wala kaming magawa. Hanggang lumipad na nga ang eroplanong sinasakyan ko papunta ng Pilipinas. Makalipas ang maraming oras na biyahe ay narating ko na sariling bayan. Kaagad naman akong nakasakay ng taxi pauwi sa amin, sa mama ko. Nagulat nga si mama na makita niya ako. Masayang masaya naman ako. Makauwi sa bahay. Sinamantala ko ang panahon kasama ko si mama. Pinasyal ko siya kung saan saan. Hindi na muna ako nagparamdam kay Tita Ella.
iniwasan kong mag-chat sa kanya o tawagan siya. Hanggang na nag-chat na nga siya sa akin. Sinagot ko ang tanong niya dahil nangamusta lang naman. At wala nang kasunod na topic dahil nalibang na rin ako sa pamamasyal. Hanggang isang chat naman ang natanggap ko mula sa isang babae. Si Janine. Kamusta ka na, Boyet? Dito ka pala sa Pinas. Nakita niya pala mga post ko sa FB. Kaagad naman akong nag-reply sa kanya. Kinamusta ko siya. Sagot niya sa akin, "Miss kita, Boyet." Sa sinabing yon ni Janine ay biglang bumalik sa alaala ko ang mga panahong magkasama kami sa Dubai. Maraming mga magagandang alaala, lalo na mga magagandang mga bagay na ginawa namin. Sana magkita tayo. Miss na kita. Ang kasunod na chat ni Janine. Baka magalit naman sa'yo ang asawa mo. Sagot ko. Ayaw mo ba? Kaagad niyang sagot. Sinabi ko kay Janine na, siyempre gusto kitang makita uli. Magkasundo kaming pagkita ni Janine sa isang mall sa araw ng Sabado. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit bigla na lamang akong na-excite sa pagkikita namin. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang maganda niyang hitsura, pati lalo na ang maganda niyang katawan. Dumating ang araw ng Sabado. Ito na ang araw na magkikita na kami. Maaga akong naghanda at maaga akong umalis sa bahay para maaga akong makarating sa tagpuan namin ni Janine. Dahil sarado pa ang mall nang dumating ako, naghintay muna ako sa labas. Pero hindi naman nagtagal ay nagbukas din naman ito. 11 AM ang usapan namin. Pero 10:30 pa lamang ay tumawag na sa akin si Janine. Nasa loob na nga rin daw siya ng fast food na nasa mall. Kaagad ako nagmamadaling maglakad at malayo pa lamang ay nakita ko na ang magandang babae na nakatayo at nakatingin sa akin. Alam kong si Janine yon. Hindi nagbago ang mga ngiti niya. Nang makalapit nga ako sa kanya, tuwang-tuwa naman siya. Naghanap muna kami ng bakanting mauupuan sa bandang dulo para makapag-usap kami ng maayos. Sa paningin ko ay lalong gumanda si Janine. Hindi ako makapaniwala. Mas maganda siya kaysa kay Tita Ella. Kinamusta ko sila ng asawa niya. Ito ay malungkot siyang nagkwento. Wala daw siyang kamalay-malay na niloko siya nito. Ang akala niya ay abala lamang sa pamamasada ng sasakyan. Ay abala rin pala ito sa pambababae. Naging masalimuot na ang kanilang pagsasama hanggang sa nahuli niya ito. At tuluyan na silang naghiwalay. At balita niya ay nasa ibang bansa na ito kasama ng babae niya. Matapos magkwento ni Janine, ay iniba ko na ang mga topic ng usapan namin. Nagtanong rin siya at kinamusta niya si Tita Ella. Sinabi ko sa kanya ang totoo na muntik na akong ma-fall sa kanya. Medyo natawa naman si Janine at ipinaliwanag ko sa kanya na hindi pwede. Pagkatapos namin kumain ay tinanong ko siya kung saan pa niya gustong magpunta. Sabi niya, "Ikaw ang bahala, Boyet." Naglakad-lakad na muna kami at napag-uwi kami sa sinihang bahagi ng mall. Nanood na muna kami ng sine. Pero habang nasa loob ay bigla akong niyakap ni Janine. Kaya niyakap ko na rin siya at hinalikan. Inaaya ko na siyang lumabas ng sinehan at paglabas sa mall ay pumara ako ng taxi. Tumuloy kami sa motel. Hindi naman tumanggi si Janine at dito nga sa loob ay nagsimula naman akong pumasok at labas. Mainit ang tagpo naming dalawa. Sa bawat pagkaragasa ng tubig sa ilog ay maagap naman niya itong sinasalubong.
Kung kaya ganado ako sa pagsagwan ng bangkang sinasakyan ko. Sabay kaming nakarating sa pampang ni Janine. Pagod pero may mga ngiti sa aming mga labi. Halos gabi na nang makauwi sa bahay nila si Janine. Hinatid ko siya at ipinakilala naman niya ako sa mga magulang niya kung saan siya nakatira. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-usap sa mga magulang niya, ay nagpaalam na rin ako. Nang makarating ako sa bahay ay hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Janine. Hindi maalis sa isip ko ang maganda niyang mukha. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit nangyari sa amin ni Janine ang tagpong yon. Kahit ko kang kinapa ang cellphone ko, tumawag ako sa kanya. Sorry sa nangyari sa ating kanina, Janine. Hindi ko sinasadya. Sorry kasi hindi ko napigilan ang emosyon ko. Isang malakas na tawa naman ang narinig ko mula sa kanya. Ano ka ba? Gusto ko rin naman yon. Dati nang may nangyayari sa atin nung nasa Dubai tayo. Ba't ngayon ka lang nagkakaganyan sa akin? I love you, Janine. I think I'm in love with you. Nasabi ko bigla kay Janine. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Natahimik rin ako. I love you too, Boyet. Ang mahinang boses niya. Tuwang-tuwa ako at masayang-masaya sa amin ni Janine. Ang pag-uusap naming yon sa telepono ay naging simula ng maganda naming relasyon. Napagkasunduan namin ni Janine na pareho kaming babalik ng Dubai para magtrabaho. At makalipas ang 3 buwan, nasa Dubai na uli kami pareho. Dumating kami nang hindi alam ni Tita Ella. Sinadya kong hindi sabihin sa kanya na babalik na ako para ma-surprise siya. At pagdating nga namin ni Janine sa apartment ay sarado ito. Mabuti na lamang at nasa akin pa ang susi at dala-dala ko. Pumasok na kami ni Janine para magpahinga at maya-maya lang ay naramdaman kong may dumating. Hinayaan kong magbukas ang pinto habang kami ay nakaupo ni Janine. At kagaya nga ng inaasahan, laking gulat ni Tita Ella nang makita niya kami ni Janine. Tuwang-tuwa siya nang malamang may relasyon na kaming dalawa. Hindi ko napansing may kasama pala siyang kasunod niya. Tinawag niya ito. Lawrence, please come in. Nagulat kaming dalawa ni Janine nang pumasok si Lawrence. Isang Black American na nasa 6 foot ang height at may mamasil na katawan. Ipinakilala kami ni Tita sa isa't isa. Boyfriend niya si Lawrence. Nakilala niya ito nang mag-check-in sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Mukhang mabait naman. Sabi pa ni Tita Ella, tamang-tama daw ang dating namin dahil next month, pagbalik ni Lawrence sa US, kasama siya nito. Kaming dalawa na lang ni Janine ang maiiwan dito sa apartment. At after 1 month nga, Kuya Roms, ay nagpaalam na si Tita Ella sa amin at kami na lang ni Janine ang naiwan. Naging okay naman sa amin ang lahat dahil pareho naman kaming nagtatrabaho. Thank you, Kuya Roms. More power sa channel mo. Sana dumami pa ang mga subscribers mo. Boyet.